Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. He is good. He is faithful. He is good. Purihin ang Panginoon. We have a standing prayer kanina po, mga kapatid. Doon po sa mensahe ng inawit po natin sa ating pong praise and worship. Ang standing prayer po natin doon ay, sabi ng awitin, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Yun ang standing prayer natin. So mga kapatid, pag lumapit tayo sa Panginoon, lalo na sa attitude ng worship, pag tayo sumasamba sa Panginoon, tinitingnan ng Panginoon yung katotohanan ng ating mga puso, ng ating mga isipan. When we utter words, pag nagbanggit tayo ng mga words, hindi dapat matagpuan ng Panginoon na parang nilalaro natin yung mga salita. Parang gusto lang natin kumanta, gusto lang natin kumawin, gusto lang natin magpakitang gilas. Ang katotohanan mga kapatid, nabibilang ang ating pagsamba, pagpupuli sa Kanya, kung nakikita ng Lord sa ating puso, sa ating isipan, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, yung katotohanan po ng ating po pagpupuri sa Kanya. So, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Ang tanong, mga kapatid, paano ba nagliliwanag ang Diyos o ang Panginoon sa ating mga buhay? Yan. Medyo maiksi po ang ating pong mensahe sapagkat ito ay continuation lang noon pong natapos natin or nasimulan natin last Sunday. May kinalaman po yung prayer na yun, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Yun sa closing po, sa pagtatapos nito ating mensahe. Sapagkat ang title po ng message ng Panginoon is the mystery of God fully known in Christ. Ang misteryo o sekreto ng Diyos ay malinaw at buong nauunawaan natin sa pamamagitan po ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Fully known in Christ. Pero mga kapatid, ang tanong po, paano po dumarating talaga sa atin yung kaunawaan sa misteryo na yun? Magic lang ba ng Diyos yun? Parang tumitingin siya sa mga tao, pag may natipuhan siya, mamagicin niya yung isipan, yung puso, yung kaluluwa, at bigla lang na mauunawaan, maiintindihan nila kung sino ang Panginoon, kung sino ang Diyos, kung ano ang misteryo ng Diyos. Ganun ba ang paraan ng Diyos? Hindi po. Malinaw po, mga kapatid, na malinaw po na ang kaunawaan natin sa Diyos o sa Kanyang misteryo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay nakakarating po sa atin, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga taong nag-iilaw ang kanilang buhay kasama ang Panginoon sa Kristo. Hindi natin makikilala ang Diyos ng biglaan. Magic, no. Dinedelegate ng ating Diyos ang Kanyang authority, ang Kanyang kapangyarihan. Tumatawag siya ng mga tao na gagamitin niya hindi lang sa salita, lalo't higit sa kanilang mga gawa para mapatunayan na talagang totoong may Diyos. Para mapatunayan na talagang ang Diyos ay mabuti. Gumagamit siya ng mga taong nag-iilaw ang kanilang buhay kasama ng Panginoong Jesucristo. The mystery of God will be fully known in Christ, of course, through the Holy Spirit,
calling men, like what we have read, like Paul, to struggle for the brethren. Tumatawag ang Diyos para makilala siya, tumatawag ang Diyos ng mga taong nagsusumikap, nagsusumakit, nagpapakahirap, ginagamit ang mga buhay para mag-shine, umilaw, upang mapatunayan totoong may Diyos. Kagaya ng buhay ng ating nababasa, ang buhay ni Apostol Pablo. Napaka-importante mga kapatid na kagaya ng buhay ni Apostol Pablo. Sino si Apostol Pablo? Of all the apostles of Jesus Christ. Sa lahat-lahat po ng apostol ni Jesus Christ, actually, hindi naman kabilang si Apostol Pablo sa original na 12 because Apostle Paul was a Pharisee. Pangalan pa niya ay Saul. Hindi siya kasama doon sa original 12. But he was inserted by Jesus Christ at the road of Damascus, mga kapatid, nung siya ay nagkaroon ng personal encounter with Jesus Christ. So si Apostol Pablo, mga kapatid, ay ang pumalit kay doon sa isang apostol na nagtalusira sa Panginoon. Kilala natin siya, si Judas Iscariot. So si Apostol Pablo, although nagkaroon pa ng pagkakataon kung saan ang mga apostol ay nagkaroon ng sapalaran para mamili ng kapalit ni Judas. But the will of God, the plan of God is for Apostle Paul to be inserted bilang apostol. Ngayon, mga kapatid, alam natin na yung natirang 11 apostol ay mga ordinary people. Mga mangingisda, si Matthew, si Levi, tax collector, may mga silot, ibig sabihin ng silot, mga rebelde, mga subversibo sa gobyerno. Mga ordinary people. Sino si Apostle Pablo? Apostle Paul was a Pharisee. Aral. Okay? Aral siya. Hindi siya ordinaryong tao. Makikita nyo, yung pagpapaliwanag ng pananampalataya natin, almost the explanation of our faith ay natutunan natin hindi kay Pedro, hindi kay Juan, kundi kay Apostol Pablo. Sa kanya halos itong mga Ephesians na to. Romans, Corinthians, Philippians, Ephesians, lahat ng Sians, Titus, Timothy, Hebrews, sa kanya rin ina-attribute. Halos lahat ng pinag-aaralan nating books in the New Testament, halos lahat, except of course, 44, yung Ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, and then yung Revelation. So, ginamit si Apostol Pablo. Ating Panginoon, mga kapatid, hindi siya nagmamagic. Talagang tumatawag siya ng tao, at ang mga tinatawag niyang tao ay ang kanilang buhay, bagamat hindi pa totally naka-immerse sa ministry, but when they look back, lahat ng mga nangyayari sa kanilang buhay, wala pa man sila sa Panginoon, wala pa man sila sa ministry, ay may kinalaman na kung paano sila gagamitin ng Panginoon sa future. Tinatawag natin road marks. Mamaya, mababanggit natin yung giftings at yung fruit of the Spirit. So meron na. Gumagawa na ang Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo. Kaya na-acquire ni Apostol Pablo ang lahat ng kanyang stock knowledge. Wala nun si Pedro. Ano ibig sabihin ng stock knowledge? Sabi ko nga kanina, hindi siya magic. Hindi ka naman nagbabasa ng Biblia, ay magic, alam mo na ang Biblia. No.
God is not operating in that kind of situation. Hindi po ganun, mga kapatid. Nandun tayo sa normal na ating pagkatao at hinuhutok ng ating Panginoon sa mahabang panahon ang mga gagamitin niya, like Apostle Paul. So makikita natin yan. Yan si Apostol Pablo. So anong nakita natin kay Apostol Pablo? Paano siya ginamit ng Panginoon, ng Diyos, para ma-reveal ang misteryo ang kanyang misteryo sa pamamagitan ng buhay ng Panginoon sa Kristo. Of course, hindi matututo ang tao kung hindi unang naglagay ang Panginoon ng counselor or guide. Sino yun? Holy Spirit. Of course, walang kakausapin ng Holy Spirit kung hindi muna nag-regenerate or nagbigay ng born-again experience ang Diyos sa isang patay na tao. Okay? Makita niyo yung sequence. Regeneration, ibig sabihin ito yung binigyan ka ng bagong buhay or may nabuhay sa iyo, yung tinatawag nating born again. Hindi itong katawan na ito, kundi bagong espiritong binigay sa atin ng Panginoon. Yun yung sinasabi natin, born again. May nabuhay sa iyo. Espiritong galing sa Diyos. At ang espiritu na yun, siya ang may kakayanan. Yung espiritong nabuhay na yun, ang may kakayanang makipag-usap sa Diyos. Okay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, without the Spirit from God, hindi natin maiintindihan ng Diyos. Sabi din ng ating Panginoong Kristo, unless a man is born again, he cannot see, he cannot understand, and he cannot enter the kingdom of God. So nabuhay ang Espiritu, and then pinadala ng Panginoong Kristo ang banal na Espiritu para magkaroon ng fellowship ang nabuhay na Espiritu sa iyo at ang banal na Espiritu. Okay? Para maintindihan natin ang Diyos. Iyon yung initial, mga kapatid. Ngunit, paano nangyayari yun? Yung usapan ng spirit to spirit. Anong ginagamit na kasangkapan ng Diyos para magkaroon ng katuturan, ng kaunawaan, ng kapaliwanagan, ng kaunawaan. Ang isang tao na born again, ito isa pamamagitan ng mga taong hinirang ng Diyos, tinawag para magamit niya. Kagaya ni Apostol Pablo. Anong gagawin ng mga tao na ito? Ayan mga kapatid. Ito'y para sa ating lahat. Kung ikaw ay ginagamit ng Diyos para mag-shine o uminaw ang iyong buhay, maging influential ang iyong buhay, mga kapatid, ito ang mga makikita sa iyo. Actually, sinabi na natin to last Sunday. Una, makikita mo yung buhay na yan. You are intentionally loving the brethren. Intentional. Okay? Gaya ni Apostol Pablo, nakita natin ang buhay niya. Pinapatay siya, ginagapos siya, kinukulong siya. At ang lahat na yun ginagawa sa kanya because he is intentionally loving the brethren, loving them, so we could make sacrifices for them. If we do not intentionally love them, we cannot sacrifice for them. Hindi tayo makapagsasakripisyo para sa kanila. Pakinggan natin itong mabuti, mga kapatid. Para makita natin ano ang Kristyanismo. Minsan kasi very selfish ang Kristyanismo mo. Okay? Masyadong selfish ang Kristyanismo mo. Ano ibig sabihin? Nakatingin ka lang sa iyong sariling kapakanan. Wala kang pakialam sa iba. You're very apathetic. Well, that is not Christianity. Hindi ganun ang Kristyanismo, mga kapatid. Ang Kristyanismo ay kagaya ng buhay na Apostol Pablo. Although, makikita natin, hindi naman tayo pare-pareho ng scope ng calling. Meron talagang tinawag sa mas malaking calling.
meron tinatawag sa mas maliit na calling. But the same, mga kapatid, pareho, kung paano ang bawat isa sa maliit man o malaking kaparaanan, lahat ay intentional sa pagpapakita ng pag-ibig sa kapatiran, making sacrifices for them, caring for them, and attend to their needs. Attend to their needs. Ano mang klaseng pangailangan? Emotional, mental, spiritual, and in some ways, material and financial. Yeah. So, and number 2, intentionally encouraging them to fight the good fight of faith. Intentionally encouraging them to fight the good fight of faith. Hindi yung sasabihin kung anong gusto nyong marinig. Papabayaan kayo, magtampisaw kayo sa kamunduhan at bigyan kayo ng false assurance na okay lang yan. Tampisaw ka. Magpatuloy ka. Ligtas ka naman. Tinanggap mo naman ang Panginoong Kristo. No. Intentionally encourage them. Patuloy silang i-encourage na lumaban, or to fight the good fight of faith. And not just to fight, mga kapatid, hindi lang lumaban, kundi turuan silang managumpay, manalo sa labanan. Ang walang silang turuan lumaban, pero nakikita mo, laging talo. Turuan mo sila kung paano sila mananalo and win the battle of temptations. Because the world is full of troubles that will try to lure them away from God. Tandaan natin, mga kapatid, hindi kasikatan, hindi kayamanan, hindi pera, hindi kakisigan, hindi kasikatan, hindi kapangyarihan. Hindi po yan, mga kapatid, ang talagang ultimate blessing na pwede mong makuha sa Diyos. Hindi po yan. Ang tunay mong blessing na makukuha mo sa Diyos, na madadala mo hanggang eternity, hindi naman yung kayamanan. Sabi nga na, makuha mo man ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, kung maiwawala mo naman ang iyong kaluluwa, anong buti ang nagawa nito sa iyo? So, hindi importante yun, kasi isipin mo mabuti, ano ba itong pinagkakaabalahan ko? Itong mga pinagkakaabalahan ko ba na ito ay madadala ko up to eternity. O, sikat ka dito, sikat ka ba sa langit? Makapangyarihan ka dito, makapangyarihan ka ba sa langit? Marami kang pera dito, kailangan mo ba ng pambili sa langit? Isipin mo mabuti. Kailangan maintindihan natin, mga kapatid, matuto. Upang gayon din, maituro natin dun sa mga pinagpipray natin. Ayan, ating mga pinagpipray. Our Jerusalem, our Judah, our Samaria, and the rest of the world. Nagpipray pa ba tayo? Or nakalimutan na uli natin yung paraang binigay sa atin ng Panginoon. Intentionally, pray for them, encourage them to fight the good fight of faith and to win the battle of temptation. And then number 3, sabi doon, intentionally seeking to deeply study the truth of God. Intentionally. Paano ka mag-iilaw, mga kapatid? Paano ka mag-iilaw? Paano magiging influential ang buhay na yan? Paano yan gagamitin ng Diyos? Hindi yan magic.
Hindi yung hindi ka naman nagbabasa ng banal na kasulatan and then, influential ka spiritually. No. Hindi ito kalokohan, mga kapatid. Your power, tandaan niyo ito, isulat niyo, your spiritual power is directly proportionate to your knowing the truth. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, at malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan nalalaman mo ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, magpapalaya sa iyo, at magagamit ka rin. Pag nakikita nilang lumalaya ka, nagtatagumpay ka, yun ang ibig sabihin ng magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Nagliliwanag ba yan? Nananagumpay ba yan? Kung salita ka ng salita na ikaw ay mananampalataya, pero, nakita si Pastor Doy. Nangangalo niya. Mag-iilaw ba yan? Hindi. At para magtagumpay ka sa mga temptation na yun, sapagkat malakas talaga ang temptation, huwag nating babasta-bastahin ang tukso, mga kapatid. Kapag, sabi nga natin kanina, your power, your spiritual power, is directly proportionate to the truth that you know. Ibig sabihin, marami kang bala. Pag humarap ka sa kalaban, may dalang mga tangke ang kalaban, mas marami kang armamento. Bakit? Suot mo lahat ng armor of God. Naiintindihan mo sapagkat babad ka sa katotohanan, mga tatay. Mga tatay, makatatapos lang ng Father's Day. Mga tatay, ano sabihin magiging influential ka sa mga anak mo? Maaring matakot mo sila dahil malakas ka pumalo. Maaring matakot mo sila. Pero pag mature na sila, ang impluensya mo sa mga anak mo, mga kapatid, mga tatay, ay kung gaano katindi ang nalalaman mo sa karunungan ng Diyos. Tandaan mo yan. Mga tatay, huwag mong babaliwalayin yun. Hindi na pipilit ang respeto. Hindi mo pwede sabihin, respeto mo, ama mo. Pero ikaw naman, banat, sugal, kung ano-anong ginagawa mo. And then gusto mong irespeto ka na anak mo. No. I'm telling you the truth. It can't be. Kasi hindi ka nag-iilaw. Kapag alam mong katotohanan, marami kang karunungan, marami kang wisdom. Pag dumating ang kapagsubukan, pag kinailangan yun ng iyong pamilya, ng iyong asawa at mga anak, kapatid, loaded ka. Pag kailangan ng wisdom, meron kang masasabi. Bakit? Kargado ka. Meron kang stock wisdom, stock knowledge pertaining to the Word of God. Ano sabihin, magiging powerful ka at influential ka sa pamilya mo kung kinakalimutan mo to. Ano sabihin, attorney. Doktor ako, engineer ako, arkitekto ako, mataas ang pinagtapusan ko. Okay. Pero iba to. Hindi ito napapag-aralan sa school. Pwede kang irespeto, kunwari, ng mundo. Kunwari nag-respeto ng mundo. Telling you the truth. Pwede kang kunwaring irespeto ng mundo sapagkat maraming title ang nakakabit sa'yo. Pwede ka lang irespeto, kunwari, pero hindi ka nila magiging gabay papunta sa langit. Ang pinag-uusapan natin, mga kapatid, ay ang impluensya mo para ipaunawa
Tapos ang katauhan, paano ang papunta sa langit? Paano maintindihan ang misteryo ng Diyos? Paano makikilala si Yesu Kristo? Walang mag-aabala na makinig sa iyo kung hindi nag-iilaw ang buhay mo. Imagine, wala mang patotoo. Imagine, puro salita si Apostol Pablo. Imagine this. Puro salita, ang husay magsalita. Pero wala tayong mabasa ng mga sakripisyo niyang ginawa para sa kapatiran, para sa iglesia. Wala tayong mabasang gano'n. Puro lang siya galing ng pagsasalita. Mag-iilaw ba siya sa atin? No. Hindi tayo mag-aabalang pakinggan siya. Ganon din ang Panginoong Kristo. Mahusay magsalita, napaka-taas ng karunungan. Pero hindi natin mababasa dito na nagsakripisyo siya, na wala siyang ginawang sakripisyo sa atin. Makaabala ba tayo ang pakinggan siya? No. Intentional, mga kapatid. Paano makikilala? Paano maunawaan ang misteryo ng Diyos? Paano makikilala ang Panginoong Kristo? Tatawagin niya o tatawag sa mga taong kagaya mo para gawin ang mga bagay o mag-ilaw ang buhay niya na kasama si Kristo. Pang maging makapangyarihan at influential ang bawat salita lalabas sa iyong mga bibig. It is also important, my dear brethren, to admonish the brethren sorry po, medyo 2 araw na akong may sakit. It is also important to admonish the brethren to continue to live their lives with Christ. Young people, kayo naman, natapos na yung mga tata, young people. Sabi dito sa mensahe na, importante na pangaralan kayo na hindi magsawa ang mga magulang nyo, mga tatay at nanay nyo, mga pastor nyo, mga elders nyo. Importanteng hindi magsawa ang mga matatanda para turuan kayong magpatuloy, to continue, to live your lives, magpatuloy na mamuhay kasama si Kristo, a life worthy of God. Isang buhay na karapat-dapat sa Diyos. Yung hindi kayo pinababayaan, naririnig nyo naman sa amin, lalo na sa akin, young people. Not young people, kasi young people, from Dia below, from Dia Badet below. Yan ang young people. Yung susunod, yung mas mataas na level dun is young professionals. Young professionals. Hindi na young people lang babang. Young professionals. Kayong mga young professionals. Importante, mga kapatid, mga anak, na hindi kayo, ang tawag doon, mahihirati sa buhay na pananampalataya, pero parang walang kaguluhan, walang nangyayari, walang punteriya, parang walang patutunguhan, parang babad lang sa gusto nyong plano o gusto nyo lang mangyari sa buhay nyo. Kailangan nyong marinig. Huwag kayong magsawang marinig. O huwag kayong magagalit na laging napapaalalahanan, mga kapatid, mga anak, sapagkat kailangan nyo yan sa inyong buhay. A life worthy of God by, number 1, young people and young professionals. Number 1, kailangan maintindihan nyo at ma-recognize nyo na meron kayong kapangyarihan. May kapangyarihan ba tayo? Bilang mga mananampalataya?
Hindi ito yung baka iniisip niyo kapangyarihan. Gusto kong maging invisible. Invisible ako. Hindi ganun kapangyarihan. Gusto kong lumipad. Lilipad ako. Hindi yun yung kapangyarihan pinag-uusapan natin. Anong kapangyarihan na pinag-uusapan natin? Spiritual na kapangyarihan. Okay? Kapangyarihang managumpay sa matitinding laban ng sanlibutan ito. Okay? Kailangan nyo nang nakikita sa atin. We must, young people, young professionals, you must recognize that you have power through the Holy Spirit. You have power. The power of the Holy Spirit is in you. Nandiyan ba yung Galatians chapter? Galatians chapter 5. Nung last pa to Ayan. Yan. Oh, no. Huwag nyo i-dismiss yung katotohanan na parang, saka ko na lang pag-aaralan. Saka na lang. Hindi mo na ako makikinig. Meron pa akong ibang iniisip. No, do not dismiss the truth. Kailangan maintindihan natin habang pinapanawag ng Diyos ang kanyang mensahe. Dahil lagi natin sinasabi, mga kapatid, pag nagpanawag ang Diyos ng salita, sabi niya, my word will not return back to me empty, but it will accomplish the purpose from which I have sent it. Ibig sabihin, mga kapatid, once na pinanaw ng salita, nakinig ka man, o hindi ka nakinig, inunawa mo man, o hindi mo inunawa, tinanggap mo man, o hindi mo tinanggap, kapatid, hindi babalik sa Diyos ang salita na yon na hindi niya ginagampanan ang gusto niyang mangyari. Kaya dalawang palaging resulta. Pag nagsalita na ang Diyos, dalawa palaging resulta. Either blessing for you or condemnation or curse for you. Unawain natin mabuti, mga anak. Hindi mo pwedeng sabihin sa Lord na, hindi mo na kita papakinggan ngayon, Lord. Diyan ka lang muna. Saka na. Oh, no. No. Sabi ng Hebrew, today, if you hear His words, do not harden your heart. Like your ancestors. Tama ba ancestors? Yung mga nauna sa'yo, mga Israelita sa desyerto, narinig nilang salita, binaliwala nila, anong nangyari sa kanila? Nilamon sila ng lupa. Warning, mga kapatid, hindi basta-basta. Nagtsatsaga ang ating Panginoon sa atin para hindi mahuli ang lahat sa atin. Okay? You must recognize that you have power coming from the Holy Spirit of God. Meron ka nito. Ito yung tinatawag nating fruit of the Spirit. Sometimes, dahil hindi natin alam ang katotohanan, madali tayong matalo ng kaaway kapag dumating yung kapagsubukan o kapag dumating ang temptation. Kasi hindi natin nababasa o naintindihan ano yung meron tayong kapangyarihan. Kung ikaw ay tunay na born again, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, tunay na binigyan ka ng banal na Espiritu, kapatid, meron kang fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, makikita niyo dyan, mga kapatid. Ito yung mga katangian sa'yo na inward. Okay? Mapapansin niyo, nangyayari yan inward, sa loob mo. Yung pag-ibig, hindi mababasa yan. Pag nag-manifest ang pag-ibig,
Ito na yung tinatawag na giftings. Okay? Yan ang pagkakaiba niya. Pero dalawa siya, magkasama siya, fruit of the Spirit and giftings. Yung fruit of the Spirit, ito yung desires, yung nangyayari sa kaibuturan o sa kanaliman ng pagkatao mo. Ito yung nagpupropel or nagdadrive para magampanan mo nang hindi ka nangangawit yung iyong giftings. Kasi yung giftings, ito yung nakikita. Okay? Kagaya ng nangyayari ngayon, gift of preaching. Narinig nyo, nakikita nyo. Pero kung walang joy, love, joy, peace, patience, kindness, long-suffering, self-control, kung walang inwardly, walang bunga ang spirito na naggagasolina para umandar si giftings, kapatid, mangangawit si pastor na magsalita ng 1 oras kada preaching. I praise God, mga kapatid. Noong nagsisimula ako sa pagpapastor, so I'm pastoring for more than 10 years now in this church. For more than 10 years now. At 2016, magpupunta na tayo sa 2027. So, I am amazed how God molded me, continually sustaining me to preach. Kasi nung unang-una kong pagtayo, namumroblema ako sa sinasabi ko sa Lord, Lord, timid. Kilala ko ni Sister May. A man of few words. Kukunti ako magsalita. Hindi ako marami magsalita. Yung tunay na doy, hindi marami magsalita. Siguro hanggang ngayon, mapapansin nyo, pag nasa baba ako, hindi ako masalita. Madaldal lang ako pagka nandito sa pulpito. Pero pag nasa baba, hindi ako masalita. Kaya nung nagsisimula ako, mga kapatid, ang problema ko, Lord, 5 minutes, 10 minutes na eh. Takot na takot ako magsalita. 5 minutes, 10 minutes. Ngayon, tatawagin mo ko, magsasalita ako ng 1 oras, kada linggo, kada prayer meeting, mga Bible study, forever. Paano ko gagawin ng Lord? Hoy, Doy! Tandaan mo, meron kang kapangyarihan galing sa akin. Hindi lang si Pastor Doy ang meron. Tayong lahat, mga kapatid. If we are one of the elect of God, of course, you will start, mga kapatid, kailangan maintindihan natin, na mag-start ka, parang bata, na medyo antalalay kayo, parang hindi ka mabilis, parang hindi mo ma-organize sa isipan mo. Ganun ka magsisimula. Kasi hindi tayo mechanical, hindi tayo robot. Unti-unting binibuild up ng Lord sa atin ang ating calling, kung paano tayo magiging effective, efficient, and effective, mga kapatid. So remember, kailan ma-recognize mo na meron kang power. That is your and that is your fruit of the Spirit. That is what is happening inside. The fruit of the Spirit. Yun ang gamit ng fruit of the Spirit. Meron kang pag-ibig. Meron kang pasensyoso ka. Okay? Long-suffering ka, may self-control, may gentleness ka. Dito sa loob yun. Ngayon, nagmamanifest yun, mga kapatid, pag ginagamit mo ang iyong giftings. Serving, ay kung wala kang pag-ibig, yung ginagawa ng ilan nating kasamahan dito, yung naglilinis sila kada Sabado, kada Huwebes, may naglilinis dito, the same people, ginagawa nila. Kung walang fruit of the Spirit, mangangawit yun. Kaya nga, hindi lahat tayo naglilinis. Tama? Kasi yung iba sa inyo, hindi nyo giftings yon. Pero may mga tao, 20 years na, sila pa rin ang naglilinis. Hindi napapalitan.
Baka hanggang kamatayan, yun ang gagawin nila. Bakit hindi sila nangangawit? Dahil meron silang kapangyarihan na galing sa Diyos. Meron silang love, patience, may joy. Okay? So, huwag mong hangarin yung giftings. Akala mo yung giftings, yung magaling kang tumugtog, magaling kang umawit, magandang boses mo. That is not giftings. That is talent. Talento. Ang giftings natin mga kapatid, ito yung nagmamanifest dahil sa na pinupropel o dinadrive ng kapangyarihan galing sa Diyos. And that is the fruit of the Spirit in us. Kaya makikita mo, although maaring pinakamahusay ka sa lahat, pinakamahusay kang tumugtog, pinakamahusay kang kung ano man ang kakayanan mo, pero nakikita mo bang sarili mo na magpapatuloy ka hanggang sa mamatay ka na gagawin mo yung giftings na yun? Kapag hindi mo nakikita ang sarili mo gano'n, ibig sabihin, hindi yon propelled or driven by the power which is the fruit of the Spirit which God entrusted in us. Okay? Young people and young professionals, tandaan mo, may kapangyarihan ka. At kailangan mag-manifest yung kapangyarihan na yan. Okay, number 2. Committing and submitting your life and will to the Lordship of Christ. Romans chapter 12, verse 1 to 2. It is also important to admonish the brethren to continue to live their lives with Christ, a life worthy of God, by committing and submitting your lives and will to the Lordship of Christ. Romans chapter 12, verse 1 to 2 says, Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ano yun to? Nandiyan na ba yun to? Ano yun to? Do not conform any longer to the pattern of this world. Young professionals, young people, mga anak, patuloy niyong maririnig sa church na to na huwag kayong gumaya sa nangyayari sa sanlibutan. Bakit? Iba? Kayo? Sa kanila. Huwag mo pangarapin ang nangyayari sa kanila. Huwag yung pangarapin kung ano, sikat sila, dami pera, makapangyarihan. Huwag mo pangarapin yun. Bakit? Maaring ma-enjoy nila yon 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, but they cannot enjoy that for eternity. Hindi nila ma-enjoy yun sa buong eternity. Iba kayo sa kanila. Do not conform, do not pattern your lives, mga kapatid, sa kung sino sila. Kung namamayagpag man sila, bahala sila. Hindi lang madadala yun sa eternity. Iba ang buhay mo. Pakibalik sa verse 1. Ano ang buhay mo? Ang buhay mo is, you must offer your bodies as living sacrifices. Holy and acceptable, pleasing to God. Okay? May mga pagkakataon, mga kapatid, mga young people, hindi kayo nakikita ng sino man. Nasolo kayo, lalo na ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon. Sa panahon ng gadgets at sa panahon ng technology. Mga anak, ito yung addiction na mas higit pa sa cocaine, addiction na mas higit pa sa shabu, or nung panahon namin, ang sikat nun ay yung, yung hinihigit, marijuana.
Ang addiction, mga kapatid, sa internet, sa gaming, ay higit pa kesa sa mga yun. Okay? Kasi you can easily access this addiction. At walang nakakapansin sa'yo. Yung addiction mo dito, walang nakakapansin. At walang nagsasabi na, uy, masama yan. Pero, mapapansin mo, kapatid, mga anak, you are spending too much of your time sa internet o sa anumang gaming. Galit ka pa. Galit pa ang bata. Pagka, Gabriel, hinugasan mo naman yung pinagkainan mo. Mamaya, sandali lang. I'm sorry hindi naman example lang yan. Pero ganun. Hindi mo napapansin ang sarili mo na addicted ka na sa isang bagay na parang hindi na matatapos ang buong maghapon kung hindi ka mag-i-spend ng maraming oras, maraming time sa ginagawa mo na yun. Ang tanong, mga anak, dadalhin ka ba sa langit sa mga oras na ginugol mo sa internet at gaming? Kyle, dadalhin ka ba sa langit? Saan ka dadalhin? Ayan, magkakalinawan tayo mga anak. Saan ka dadalhin? Pinapaalalahanan kayo mga anak, lalo na mga young people, na i-offer ang inyong buhay. To offer your bodies. When we say bodies, yung effort mo, yung oras mo, yung pansin mo, yung focus mo, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Yung ginagawa mong gaming, pag nakikita ng Lord, sasabihin ba ng Lord, aba, si Sky, holy siya. Nasa level, na siya? Banal na banal yung bata. Nasa level, top level na siya ng laro. Wala nang makatalo sa kanya. Holy si Sky. Ganun ba ang makikita ng Lord sa'yo? Holy? No. Pinadaya ka ng diablo, dadalhin ka niya sa isang pagkakataon na hindi mo na maaalala ang Diyos. Hindi na. Ang pagkakaabalahan mo na ay ang iyong laro, gaming. Makakalimutan mo na meron kang, I'm sorry, kung sa mga young professionals, lalo na sa may mga asawa na, ng mga bata pa, huwag mong ipakita sa Lord na much of your time, maraming panahon sa buhay mo, ay sinasayang mo. Hindi sa pag-iisip ng kung ano ang gagawin mo sa kinabukasan ng pamilya, kundi inuubos mo sa walang kwentang laro o sa walang kwentang pagbabrowse. You are spending too much. You are investing too much time na naglalayo sa'yo, tumutunaw sa utak mo na hindi mo na napapansin na lumilipas na pala panahon na kailangan mo pa nang mag-focus sa responsibility mo bilang magulang o asawa. Kung ano yung kinakain mo, kung ano yung pinipid mo sa utak mo, sa pagkatao mo, iyon ang lalakas, iyon ang maghahari, iyon ang mananalaytay. Ibig sabihin, if you are spending too much in the internet, in gaming, doon ka uunlad, doon ka magiging expert
Okay? Aanuhin mo naman kung expert ka sa ML. Aanuhin mo yun. Kung ang anak mo, kung ang pamilya mo ay nagdurusa sapagkat wala silang kakainin. You must be expert on dealing how to gain wisdom through the Word of God. Lord, asawa na ako ngayon. Mister na ako ngayon. Lord, tatay na ako ngayon. Nanay na ako ngayon. Lord, turuan mo ako. Paano ko itataguyod ang responsibilidad kong tinanggap mula sa iyo? Because I'm telling you, my dear brethren, kapag ang buhay na yan, ang pamilya na yan ay nawasak at gumuho, ang unang-unang tatanungin ng Panginoon, bakit gumuho ang buhay ng pamilya mo, kundi ang haligi ng tahanan. Anong ginagawa ng haligi? Anong ginagawa ng haligi? Binibit-bit niya yung kabuuang bigat ng tahanan. Ang mga nanay, ilaw ng tahanan. Ay, nagbibigay sila ng clarity, ng lumen o ng ilaw sa nangyayari. But the fathers, my dear brethren, kung tatay ka na, ikaw ang haligi. Ibig sabihin, ikaw ang magbibit-bit ng lahat. Kapag ang haligi mo ay hindi mo pinatibay, dumating ang kapagsubukan, dumating ang bagyo, at nawasak yan because you are not invested deeply in the knowledge of God. Kapatid, pag mo sabihin sa Lord na, Lord, anong nangyari? Ikaw ang tatanungin niya. Bakit? Ano bang ginawa mo? You are responsible. Mga tatay, you are responsible for the welfare of your family. At magsisimula yun, kapatid, if you will commit and submit your life to the Lordship of our Lord Jesus Christ. And then, lastly, we will close. Sabi ko, sandali lang eh. We will close with this. Third point, seeking to learn from Him, His life and His teachings, the gospel of God's grace in Christ. Yan. Colossians chapter 3, verse 16. Colossians chapter 3, verse 16 says, let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing songs, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Let the Word of God dwell in you richly. Sinasabi natin palagi, kung gusto mong maging dalubhasa ka sa isang bagay, anong gagawin mo? Mag-i-spend ka ng maraming panahon sa bagay na yun. Bakit kayo, mga kabataan, nakakarating kayo sa top level ng gaming nyo? Bakit? Bakit nakakarating kayo? Natatalo nyo yung mga ano? Bakit nakakarating kayo sa pinaka-topmost level ng gaming nyo? Anong ginagawa nyo? Because you are spending too much time. Nagiging dalubhasa kayo. At nagiging proud kayo. Pinakamagaling ako sa gaming. I'm sorry. Papunta ka ng impyerno kung pinakamagaling ka sa gaming. I'm telling you the truth. Bakit? Hindi ini-expect ng Lord na pagpunta natin sa langit. Kasi nung kailangan ko ng 10 manlalaro dito. Mag-games tayo ng ML. Sinong pinakamagaling dito? Yung pinakamagaling sa mundo. Hali kayo, mag-games tayo. I'm sorry, walang ganun sa langit. You must be expert, mga kapatid. Listen very carefully. You must be expert
sa Word of God. If you spend much time reading the Word of God, sabi dyan, let the Word of Christ dwell in you, how much? How much? Richly. Damihan nyo. Huwag niyong pahangain lang. Nagbabasa na ako, pastor. Ganun ba? Paano ko nagbabasa? Every month, nakakaisang verse ako. So, sa 12 buwan, naka-12 verse ako, pastor. O pagkatapos mo magbasa, anong nangyayari sa'yo? Ay, pag natapos na ako nagbasa, nag-games na ako, pastor. O saan ka naging nabasa? Sa gaming, hindi sa Word of God. I'm telling you the truth, maawa kayo, mga anak. Maawa kayo sa future nyo. Maawa kayo sa mga magulang nyo. Maawa kayo sa magiging asawa nyo. Maawa kayo sa magiging anak nyo. Maawa kayo sa kaluluwa nyo. It is important to admonish the brethren. Paalalahanan ang kapatiran to continue to live your lives, their lives, with Christ. A life worthy of God, by recognizing the power of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit, by committing and submitting your life and will to the Lordship of Christ, and by seeking to learn the Word of Christ, His life, and His teaching, lalong-lalo na the gospel of God's grace. Importanteng maintindihan natin, mga kapatid, yung kabuuang misteryo ng Diyos. Paano niya tayo niligtas at paano niya ginamit ang ating Panginoon sa Kristo para iligtas tayo. Anong mga sacrifices na kapaloob at anong kapangyarihan meron ka dahilan sa tinapos na gawain ng ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Papurihan natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.